Welcome to MIA, bringing you the 5 biggest stories making headlines across the nation today. From major Malacanang appointments, high-stakes political drama, economic relief, and maritime tensions, sagot namin ng mga kwentong dapat ninyong malaman. Let's dive straight into our countdown, starting from top 5 all the way to our top 1 story. Starting at number 5, ang pambansang sigalot at usapin ng ating territorial sovereignty sa West Philippine Sea. Nag-file si Senator Francis Kiko Pangilinan ng Senate Resolution No. 536 para formal na imbestigahan ang tinatawag na Ayungin Deal o Provisional Understanding na pinasok ng ating pamahalaan kasama ang China kaugnay ng Rotation and Resupply or RORE missions sa BRP Sierra Madre. Ang formal na hiling sa Senate Committee on Foreign Relations, alamin kung ang kasunduang ito ay consistent ba sa ating makasaysayang 2016 Arbitral Tribunal victory sa The Hague at kung ano ang direct impact nito sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ at sovereign rights. Pumalag at nagbabala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Aniya, dapat agad kanselahan ang deal dahil ang pagpayag sa anumang prior notification or on-site inspection ng China ay katumbas na ng pagkilala sa kanilang illegal na saklaw sa ating karagatan. Lalong uminit ang usapin matapos magkaroon ng panibagong violent confrontation sa karagatan kung saan 2 Philippine Navy personnel ang nasugatan matapos harangin ng Chinese Coast Guard. Paliwanag naman ni Pangilinan, mahalagang suriin kung may adequate institutional safeguards ang executive branch. Hindi raw pwedeng magkaroon ng informal agreements or verbal pacts sa mga dayuhan nang walang malinaw na oversight ng Kongreso. Sumagot naman ng Department of Foreign Affairs or DFA na handa silang humarap sa Senate hearings para linawin ang bawat probisyon ng naturang provisional understanding. Number 4. Ang malawak na panawagan laban sa mabigat na billing sa kuryente at iba pang batayang serbisyo. Kasunod ng mga malalaking pahayag sa SONA, nagkasunod-sunod na ang paghahain ng mga panukalang batas sa Kamara at Senado upang i-audit at tuluyang alisin ang secondary distribution fees, pass-on charges at iba pang dagdag singil sa ating monthly utility bills. Naghain si Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ng Senate Bill No. 2239 o ang Energy Tax Repeal Act, habang sina Tulfo at Senator J.B. Ejercito naman ay nag-file ng Senate Bill No. 2340 at 2342 upang alisin ang 12% value-added tax sa mga karagdagang singil sa kuryente. Sa kasalukuyan na sistema kasi, sa ilalim ng EPIRA, bukod sa generation at transmission charges, nagbabayad pa ang ordinaryong pamilya ng universal charges, stranded tank costs, environmental charges, at subsidy for lifeline consumers. Kapag pinagsama-sama ang mga dagdag singil na ito kasama ang mga buwis, umaabot sa 20% hanggang 30% ng kabuuang billing ng isang bahay ang napupunta sa mga bayaring wala namang kinalaman sa mismong nagkonsumo ng kuryente. Ang malinaw at matapang na mensahe ng ating mga mambabatas, sa gitna ng inflation at mataas na presyo ng bilihin, huwag nang ipasa sa pamilyang Pilipino ang operational inefficiencies, grid losses at corporate overhead expenses ng mga private utility companies. At number 3, a major ethical storm and legal backlash surrounding Senator Judge Pia Cayetano. Umani ng matinding pambabatikos ang pinost niyang edited video sa kanyang social media page na may text overlays na nagbabakasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Ipinakita sa clip ang pagtatanong ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano kay House Prosecutor Representative Chel Diokno kaugnay ng subpoena para sa bank records ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pumalag agad si Representative Diokno, pati na ang buong House Prosecution Team. Ipinost ni Diokno ang buong unedited transcript kung saan malinaw niyang sinabing may probable cause batay sa mga formal na ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagpapakita ng bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank account ng Vice Presidente.
Binatikos ng husto ng Akbayan Party List at mga legal scholars ang senadora. Binigyang diin nila na sa ilalim ng revised rules of procedure on impeachment trials, ang mga senador ay kumikilos bilang mga jurist or senator judge na may sworn oath of strict impartiality. Ang paggamit ng spliced video para sa political spin ay labag sa Canon 2, propriety ng Code of Professional Responsibility. May mga formal na panawagan na ngayon na i-censure si Senator Pia Cayetano at sa ilalim sa formal ethics investigation. Coming in at number 2, formal ng pinangalanan at pinakikilos ng Office of the Ombudsman ang mga matataas na opisyal na sangkot sa multi-billion peso flood control scandal. Inatasan sina dating House Speaker Ferdinand Marcos Romualdez at dating House Appropriations Committee Chairman Eli Zaldico na magsumite ng counter affidavits sa loob ng 15 araw kaugnay ng 104-page supplemental complaint. Nahaharap sila sa mabibigat na kasong plunder, graft, at money laundering matapos akusahang nag-amass ng humigit kumalang 56 billion sa ill-gotten wealth at kickbacks mula 2022 hanggang 2025. Kasama rin kinasuhan sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla, at mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Batay sa investigasyon, nasa 421 sa 8,000 flood projects ang napatunayang ghost projects. Binayaran ng buo ngunit walang itinayo. May sistema ring 5% to 15% SOP sa mga pondo sa Bulacan, Pampanga at Bicol. Sa kabuuan, umabot na sa 209 formal complaints ang isinailalim sa fact-finding probe. Demanda ng taong bayan, huwag lang bastang investigasyon, bawiin ng bilyon-bilyong pondong ninakaw sa bayan. And finally, at number 1, ang mga makasaysayang direktiba sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na amyendahan agad ang EPIRA Law or RA 9136 upang alisin ng systems loss charges at ang 12% VAT nito sa ating buwan ng billing. Sabi ni PBBM, it is not the consumer's fault that the system's loss occurred. Sa Meralco, humigit kumulang 1 peso bawat kilowatt hour ang napupunta sa mga charges nito. Habang bukas ang DOE at TRC, nilinaw nilang kakailanganin ng 1 taon hanggang 2027 para sa grid modernization or bago ito maramdaman sa resibo. Pangalawa, binanggit ng Pangulo ang pagtatatag ng PAC Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac. Ito ay isang 1,620 hectare US-led project sa ilalim ng 23-member PAC Silica Initiative na nakatuon sa artificial intelligence, advanced manufacturing at semiconductor supply chain. Layunin nitong gawing sentro ang Pilipinas sa global AI value chain at magdala ng quality jobs. Gayunpaman, mabilis itong inulan ng batikos mula sa mga magsasaka, environmental scientists at progressive groups. Ayon sa kanila, ang proyektong ito ay posibleng magdulot ng displacement ng mga komunidad, pagkasira ng lupang sakahan, at pagtaas ng demand sa tubig at kuryente. Pinatunayan din ng Pangulo ang kanyang posisyon sa anti-corruption sa ugnay ng flood scandal. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Painful as it may be for us, we have to do what we can. Ayan ang ating pinakamalalaking balita na nagpayanig, nagpamulat at nagpaalab sa bansa ngayong linggo. Muli, I am Mia Magdalena Focno for MIA or Matters in Action. See you again next week.